2 Corinthians chapter 2 verse 11. Ikalawang Korinto kapitulo 2 bersikulo 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. This verse mention about Satan. Itong bersikulong ito ay pumapatungkol kay Satanas. Satan is real. Si Satanas ay napakatalino. In the animation, in the movie, Satan is described like very pretty. Sa mga palabas, si Satanas ay describe bilang napakaganda. But Satan is not pretty. Pero si Satanas hindi siya maganda. Satan really wants to destroy our spirit. Si Satanas nagnanais talaga na wasakin ang ating espiritu. Satan wants to bring all the people to the hell. Si Satanas nais niya na dalhin lahat ng mga tao doon sa impyerno. Satan wants to ruin our Christian life. Si Satanas nais niyang wasakin ang ating buhay Kristiyano. So in the Genesis, Satan appeared as a form of the serpent. Kaya si Satanas doon sa Genesis nagpakita bilang isang ahas. But in the Revelation, the Satan became the dragon. Subalit doon sa Apokalipsis, si Satanas ay naging isang dragon. It means Satan is getting stronger and stronger and wiser and wiser. Ibig sabihin, si Satanas ay nagiging napakalakas at nagiging napakatalino pa. So if we don't know about Satan, we will be deceived and we lose. Kaya kung hindi natin nalalaman kung sino ba si Satanas, tayo ay madadaya at tayo matatalo. So the Bible says, verse 11, lest Satan should take advantage of us, and we are not ignorant of his devices. We have to know his strategy. Sabi rito, at ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay mga mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Kailangan natin maunawaan kung ano yung mga balak niya. If we don't know his way, we will be deceived and we waste our Christian life. Kung hindi natin malalaman kung ano yung mga paraan niya, tayo ay madadaya at masasayang lamang natin ang ating buhay Kristiyano. So today, we're gonna learn the strategy of Satan and how to overcome. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung mga estratehiya ni Satanas at paano ito malalampasan. Let's look at the Genesis chapter 3 first. Balikan pumunta muna tayo sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 14. Genesis chapter 3 verse 14. When God cursed Adam and Eve and Satan, God cursed Satan like this. God talk about Satan, the verse 14. Let's read it together. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. The last part, you shall eat dust all the days of your life. Sa uling parte, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. People were made of dust. Yung mga tao ay gawa sa alabok. So you will eat the dust. It means you will work in the people's body, in the unsaved people. Alabok ang iyong kakainin, ibig sabihin si Satanas ay kikilos doon sa mga hindi ligtas na tao. That's why when we get salvation, Holy Spirit comes in us, and then the Satan cannot dwell in us. Kaya nga nung tayo naligtas, yung Espiritu Santo ay napunta sa atin at kaya nga si Satanas ay hindi na makakapamalagi sa atin. But the Luke chapter 22 verse 3, the Bible says, Satan entered the Iscariot Judas. Subalit sa Lucas chapter 22, si Satanas ay pumasok doon kay Iscariote Judas. So it means Satan can work in the people's body. Ibig sabihin, si Satanas ay pwede pa rin kumilos doon sa katawan. And John chapter 13 verse 2, the Satan put the idea in the head of the Judas. Sa John chapter 13 verse 2, si Satanas inilagay niya yung kanyang ideya doon sa isipan ni Judas. So since we got salvation, even though the Satan cannot enter in our body,
he can put the wrong idea into our head. Kahit na tayo ligtas na, si Satanas pa rin ay kaya niyang maglagay ng mga maling ideya sa ating isipan. That's why we should know about the Satan's strategy, and also we should be very careful. Kaya kailangan natin malaman yung mga balak ni Satanas at tayo mag-ingat dapat. Then the first strategy of Satan is lie. Yung unang estratehiya niya ay yung pagsisinungaling. Huh? Pagsisinungaling. Paksisi, Nungaling. nungali. Paksisi, nungali. Paksisi, nungali. Satan is a liar. Si Satanas ay sinungaling. Let's look at the Revelation chapter 12. Punta po tayo sa Apocalypse chapter 12. Revelation chapter 12, verse 9. Apocalypse chapter 12 verse 9. Let's read it together. 3, 2, 1. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Satan already became the dragon, great dragon in the Revelation. Dito si Satanas ay naging isang matandang ahas dito sa Apokalipsis. And Satan is the one who deceives the whole world. At si Satanas siya yung nandaya doon sa buong sanlibutan. And there are angels who follow this Satan. At mayroong mga anghel na sumunod dito kay Satanas. That's why the Satan always tell a lie. Kaya nga si Satanas ay palagi nagsisinungaling. In Genesis chapter 2, God surely says, if you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Doon sa Genesis chapter 2, sinabi talaga ng Diyos na kapag kinain ninyo yung bunga ng pagkakilala na mabuti at masama, talaga kayo'y mamamatay. But Satan says, you will not die. Subalit sinabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. You will not surely die. Hindi kayo tiyak na mamamatay. That was the first lie. Yun yung unang kasinungalingan niya. So Satan always spread the lie even in the church. Si Satanas lagi niyang ikinakalat yung kasinungalingan kahit na dito sa loob ng iglesia. That's why in 2 Corinthians chapter 11 says there are another Jesus, another spirit, another gospel. Kaya nga sa ikalawang Korinto sinabi rin doon na mayroong ibang Jesus, ibang ebanghelyo, ibang espiritu. One man bought to the Nike church. Merong isang tao na pumunta doon sa isang Nike. It looks so nice. Doon talaga napakaganda. But when he came back home, when you read carefully, that is not Nike. That was nice. Pero nung binasa niya yung nakatatak, hindi pala Nike, nice ang nakalagay. So only one letter is changed. Isang letra lang yung nabago. But it means totally fake. Pero ibig sabihin, ito ay talagang peke. Someone says, oh, only one letter is different. May magsasabi, isang letra lang naman yung naiiba. But one letter is different, it means it's totally fake. Isang letra lang yung naiiba, pero ibig sabihin, ito ay peke. I believe in Jesus, Naniniwala ko kay Jesus. but little different. Pero medyo kakaiba. Then it's another Jesus. Yun ay isang ibang Jesus. I received the Spirit, but that is not Holy Spirit. Nakatanggap ako ng Espiritu, pero hindi yun yung Espiritu Santo. Then that's the another Spirit. Yan yung ibang Espiritu. I believe the gospel, but it's little different. Ako'y naniniwala sa Ebanghelyo, pero medyo kakaiba ito. It means that is the fake. Ibig sabihin, ito ay peke. Many churches teach the gospel. They said so-called gospel, but they said Jesus forgave our past and present sin, but for the future sin, we have to do our best to live according to the will of God. Maraming mga so-called churches na nagtuturo ng Ebanghelyo, pero yung tuturo nila na yung nakaraan nating mga kasalanan ay napatawad na, subalit kailangan pa rin nating kumilos para sa ating kaligtasan. That is a fake gospel. Yun ay ibang Ebanghelyo. Even though Jesus forgave all our sins, if we don't attend the church, if we don't repent, if we don't do anything good, how can we go to heaven? Kahit na napatawad ng ating mga kasalanan, kung hindi tayo magsisilbi sa Diyos, magsisisi, paano tayo mapupunta sa langit? That is a fake gospel. Yun ay peking Ebanghelyo. If the little different, it's all fake. Kahit maliit lang yung pagkakaiba, lahat na yun, peke na.
the Bible says the true gospel is only one. Sinabi sa Biblia, yung tunay na ebanghelyo ay nag-iisa lamang. Only Jesus Christ, only through the Jesus Christ, we are forgiven. Tanging si Jesucristo lamang, sa Kanya lang tayo napatawad. Jesus paid the penalty of our past, present, the future sin without any condition. Lahat ng ating mga kasalanan, past, present, at future sins ay napatawad na nang walang anumang kondisyon. So if anyone take away some part or add anything, that is a fake gospel. Kung ang sino man ay mag-alis o magdagdag dito, ito ay nagiging ibang ebanghelyo. Jesus' blood, it's more than enough to forgive all our sins. Dugo ni Jesus, ito ay sapat na para patawarin ang ating mga kasalanan. We don't need to add our deeds and effort and work. Hindi na natin kailangan dagdagan pa ng ating mga paggawa o pagsisipag dito. Because Jesus achieved the perfect salvation. Sapagkat si Jesus na po mismo yung na gumawa ng perpektong kaligtasan. Only one thing we have to do is believing this. Tanging kailangan lamang natin gawin ay sampalatayaan ito. So, Satan always spread the lie, especially in the church. Si Satanas laging ikinakalat yung kasinungalingan, lalong-lalo na dito sa loob ng So iglesia. if the people don't believe the true gospel, they follow the fake gospel and the lie. Kaya kung yung mga tao ay hindi sasampalataya sa tunay na ebanghelyo, sila ay susunod sa mga kasinungalingan at ibang ebanghelyo. Let's look at the 2 Thessalonians. Punta po tayo sa ikalawang Tesalonika. 2 Thessalonians chapter 2, verse 9. Ikalawang Tesalonika, chapter 2, verse 9. Verse 9 and 10, would you read? Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan at may lahat na mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. So through all the deceptions, all the lies, Satan tried to deceive us. Sa lahat ng paglilinlang, si Satanas ay dinadaya tayo. Then the reason why people follow this lie is because they do not receive the love of the truth. They are not saved. May lahat ng mapandayang kasamaan ay sapagkat tumanggi silang ibigin yung katotohanan upang sila'y maligtas. Because they reject the love of God until the end, God just let them believe the fake. Sapagkat tinanggihan nila yung pag-ibig ng Diyos, sila ay naniwala na lamang doon sa peke. So verse 11 and 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At dahil dito'y pinapadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Rather than instead of the true gospel and the truth, the people like to believe the lie. That's why God let them follow the lie. Kaysa sa katotohanan at sa tunay na ebanghelyo, yung mga tao ay sumusunod doon sa mga kasinungalingan. Naintindihan po? Oh. Then Satan is a liar. Si Satanas ay sinungaling. So through this lie, Satan tried to make us misunderstand about the love of God. Sa pamamagitan ng kasinungalingan ni Satanas, hindi natin nauunawaan ng maayos yung pag-ibig ng Diyos. Satan always try to make a people have a doubt about God's love. Si Satanas lagi tayo inuudyokan para magduda doon sa pag-ibig ng Diyos. Let's look at the Genesis chapter 3, Balik po tayo sa Genesis chapter 3. verse 1. Genesis chapter 3, verse 1. The Satan talked to the Eva, has God indeed said, you shall not eat of the every tree of the garden? Sinabi ni Satanas, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? What do you think? God didn't allow all the fruits? Ano sa tingin ninyo, hindi ba pinayagan sila na kainin lahat ng mga bunga? Or only the fruit of the knowledge of good and evil? O yung tanging yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama? God gave everything. Ibinigay ng Diyos ang lahat. But He only did not allow
the fruit of the knowledge of good and evil. Subalit hindi lamang sila pinahintulutan na kainin yung bunga ng pagkakilala na mabuti at But masama. Satan tried to make the Eva think about God negative way. Subalit si Satanas, inudyo niya si Eva na pag-isipan ng masama yung Diyos. The verse 5. Let's read it together. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yes. If you eat the fruits, you will be like a God. Kung kakainin mo yung bunga na ito, kayo magiging katulad ng Diyos. That's why God didn't allow you, because God doesn't want you to become like a God. Kaya nga hindi kayo pinahihintulutan kasi ayaw niya na kayo maging katulad niya. God is so bad, right? Yung Diyos ay napakasama, di ba? So Satan tried to make a God evil. Kaya nga Looks evil. Kaya nga si Satanas, ginagawa niya na yung Diyos ay magmukhang masama. The Satan always try to make a doubt about God's love. Si Satanas, lagi tayong inuudyokan para magduda doon sa pag-ibig ng Diyos. Actually, God did not allow to eat the fruits because God wants the Adam and Eve to become like a God. Sa katunayan, kaya nga hindi pinahihintulutan ng Diyos na huwag nilang kainin yung bunga na ito kasi nais niya na maging katulad niya sila. But Satan tried to make the Adam and Eve to have the bias about God. Subalit si Satanas, ninanais niya na magkaroon sila ng maling pagkakaunawa patungkol sa Diyos. When we wear the red glasses, everything looks red. Kapag titingnan natin yung pulang glass, salamin, ay lahat ng nakikita natin ay pula. When you, it's a really true story. The one brother or sister told me when I driving, he said, today why it looks all dark? May isang kapatid na yung habang nagdadrive ako, sinabi niya sa akin, ngayong araw na to, bakit mukhang madilim? It's about to rain. Para bang uulan? But he wear the sunglasses. Pero suit niya kasi yung sunglasses That's niya. why everything look dark. Kaya nga mukhang madilim sa paningin niya. When I take off, very Nung shiny. inalis niya, maaliwalas pala. One day, the grandfather was sleeping. Isang araw, yung isang matanda ay natutulog. Then the granddaughter put the rotten cheese on the nose here. Tapos yung apo niyang babae naglagay ng bulok na cheese doon sa kanyang ilong. Then the grandfather woke up. Tapos yung lolo ay nagising. Oh, there is something rotten. Naamoy niya mukhang may bulok. Water is rotten. Yung tubig na nabubulok. Then he moved to another place. Tapos pumunta siya sa ibang lugar. The living room is all rotten. Yung living room ay mukhang amoy bulok. And he moved to the kitchen. Tapos pumunta siya sa kusina. Kitchen is all rotten. Amoy bulok pa rin. And he went out. Kaya lumabas siya. The world is rotten. Yung mundo nabubulok na. What's the problem? Anong problema? The cheese here. Yung cheese na sa ilong niya. So if we wear the red glasses, everything looks red. Kaya kapag susutin mo yung pulang glasses, ay yung glass, salamin, lahat nagiging pula. If here is the rotten cheese, all the smell is like a rotten cheese. Kapag may bulok na cheese dun sa ilong mo, lahat ng naamoy mo, bulok. So Satan always try to make a bias about doubts about God's love, and also try to make many misunderstanding in the church. Kaya si Satanas ay lagi nagbibigay sa atin ng pagdududa para sa Diyos at maling pagkaunawa sa Diyos. So the Satan tried to make us misunderstand about brothers and sisters. Si Satanas, ginagawa niya tayo na magkaroon ng maling pagkaunawa sa ating mga kapatid. Let's look at the Proverbs chapter 6. Tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 6. Proverbs chapter 6, verse 19. Kawikaan chapter 6, verse 19.
Proverbs chapter 6, verse 19. Let's read it together. 3, 2, 1. Bulahang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang naghahatid sa magkakapatid ng kaguluhan. Who is the first witness? Sino yung bulahang saksi? The one who speaks a lie. Yung taong nagsasalita ng kasinungalingan. Then because of this lie, among the brethren, one who sows the discord, the brothers and sisters misunderstand each other and they are separated. At dahil dito naghahasik sa mga magkakapatid ng kaguluhan at pagkakahiwa-hiwalay. That's the work of Satan. Yun po ay gawain ni Satanas. If we make a story and spread that rumor or the lie to other people, we can be, even though we are saved, we can be used by Satan. Kung tayo ay nagbabahagi ng mga maling istorya o mga chismisan, pwede tayo magamit ng diablo para sa pagkasira sa mga kapatiran. Let's look at the Proverbs chapter 16, verse 28. Punta sa Kawikaan chapter 16 verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mandarayang tao ay nagkakalat ng kaguluhan at ang mapagbulong ay naghihiwalay sa matatalik na magkaibigan. Whisperer. Whisperer separates the best of friends. Yung mapagbulong ay naghihiwalay sa matatalik na magkaibigan. There are some people who like to transfer other people's word to others. May mga tao na nagbabahagi ng istorya doon sa ibang tao. So, here are brother A, B, C. Merong brother A at B at C. A, talk about something. Si brother A nagkwento ng isang kwento. And it was not something bad about brother B. Yung kwento na yun ay hindi naman masama patungkol kay brother B. But C transferred this word to brother B. Pero si brother C ay binahagi niya ito kay brother B. And C said, brother B. Brother A said, blah, blah, blah. Sinabi ni brother C, brother B, may sinabi si brother A sa'yo. And he added the interpretation. Tapos dinagdagan niya yung mensahe. So he said, I think he doesn't like you. Sa tingin ko, hindi ka gusto niya. Then B said, I also don't like him. Ako rin, hindi ko rin siya gusto. He doesn't like me? Hindi ako- I don't like him Hindi niya ako gusto. either. Hindi niya ako gusto. Oo, sige, hindi ko rin siya gusto. Then brother C go to the A again. Tapos si brother C, pumunta naman ulit kay brother A. Hey, brother B said, he doesn't like you. Uy, si brother B, ayaw niya rin sa'yo. So, this brother separate these brothers. Itong si brother C, pinag-aaway niya itong dalawang magkapatid na ito. And when he delivered the word to others, he add the more story, interpretation. At sa tuwing magbabahagi siya ng istorya sa ibang tao, lagi niya dinudugtungan yung dinadagdagan yung istorya na naririnig niya. It's not work of Satan. Hindi yun gawa ni Satanas, ha? So devil tried to get the people to misunderstand each other. Yung diablo, ginagawa niyang hindi tayo magkaroon ng pagkakaunawa sa bawat isa. We should be careful. Kailangan nating mag-ingat. Especially when we talk about others, and especially that if that is something negative, we should be extremely careful and careful. Lalong-lalo na kung pag-uusapan natin yung iba at ito ay patungkol sa masamang bagay, kailangan nating higit ng pag-iingat. Because if we add some story or some lie, and even in the truth, we can make a serious bias to other people. Sapagkat kung madadagdagan natin yung istorya ng kahit kaunting kasinungalingan, ito ay napakadelikado. Let's look at the Proverbs chapter 17, verse 9. Kawikaan chapter 17, verse 9. Verse 9. Let's read it together. 3, 2, 1. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay na magkakaibigan. Yes. So how can we overcome this kind of the lie or the separating between brothers? Paano natin mapagtatagumpayan itong mga kasinungalingan at paghihiwalay sa ating magkakapatid? He who covers the transgressions seeks love. If we love each other, we can cover up.
Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Kung If iniibig natin yung ating mga kapatid, ito'y makakatulong. But if we repeat that matter, we try to separate the brothers and sisters. Subalit kung tayo nagpapaulit-ulit sa usapin, tayo naghihiwalay sa ating mga brothers and sisters. If you really worried about the brothers and sisters, come to the pastor. Kung talaga nag-aalala ka sa mga kapatid, lumapit ka kay pastor. Don't spread that kind of things to other members. Huwag mo nang ibahagi pa ito sa ibang pang mga kapatid. Did you hear that? Uy, narinig mo ba yun? Did you hear that? Uy, narinig niyo ba yun? We should be careful. Oh, mag-ingat talaga tayo. The Galatians chapter 4. Galatia Kapitulo 4. Galatians chapter 4, verse 17. Galatia Kapitulo 4, versikulo 17. In Galatian church, the fake false prophets or false teachers entered in the Galatian church. Sa iglesia ng Galatia, may mga pumasok na mga bulaang guro. And they taught the brethren about law. At tinuturuan nila yung mga kapatid na patungkol sa batas. They insist that if you don't keep the law, you will lose your salvation. Kung hindi mo susundin o gagawin yung mga batas, mawawala ang iyong kaligtasan. So you have to keep this law, this tradition, these kind of things. Kaya kailangan mong gawin itong mga batas na to, sundin itong mga tradisyon na ito. Then the verse 17, let's read it together. 3, 2, 1. Sila'y masigasig sa inyo, subalit hindi para sa mabuting layunin. Nais nilang ihiwalay kayo upang kayo maging masigasig sa kanila. They jealously court you, but for no good. Sila'y masigasig sa inyo, subalit hindi para sa mabuting layunin. So what's the reason why these people try to separate brothers and sisters? Anong rason bakit nila sinusubukang paghiwalayin yung mga brothers and sisters? Because you may be jealous for them. They want these brothers and sisters to follow them. Upang kayo maging masigasig sa kanila, nais nila na sumunod tayo sa kanila. Naintindihan po? So, usually, not all the time, but usually, the somebody who try to separate the brothers and sisters, this kind of person try to make these people to follow him. Minsan may tao na or kapatid na pinag-aaway yung mga magkakapatid kasi nais niya na sila'y sumunod sa kanya. The C said, B doesn't like you, so you have to like me. Sinabi ni C, si B ayaw niya sa'yo. A doesn't like you, Si A ayaw niya sa'yo. so you have to like me. Kaya dapat sa akin ka sumunod. That's the work of Satan. Iyon ay gawain ni Satanas. Satan tempted Adam and Eve. God doesn't like you. Si Satanas ay sinabihan nila na si Adan at Eva ay ayaw ng Diyos sa kanila. That's why they were stumbled. Kaya nga sila ay natisod. Let's look at the Proverbs chapter 26. Tingnan po natin sa Kawikaan Kapitulo 26. Proverbs chapter 26, verse 20. Kawikaan chapter 26 verse 20. Where there is no wood, the fire goes out. Sapagkat sa kakulangan ng gatong, ang apoy ay namamatay. So if there is no reason to burn, no wood, the fire cannot be burned anymore. Kaya kung wala namang panggatong, yung apoy hindi na liliyab pa. Like this, where there is no talebearer, strife ceases. At kung saan walang salita ng sitsit ay tumitigil ang alitan. If we don't have such a person like a C, we have no trouble. Kung wala itong katulad nito ni letter C, wala na sanang pag-aaway. So we should be careful. Kaya kailangan nating mag-ingat. The verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano ang mga uling sa maiinit na baga at ang apoy sa apoy, gayon ang taong palaaway na nagpapaningas ng sigalot. So it's like this. Here is the fire. Narito yung isang apoy.
then it's very dangerous. Tapos doon, napakadelikado. Then somebody try to put the water to stop it. Tapos may naglagay ng tubig para maapula ito. But somebody put the gasoline in the fire Subalit may naglagay ng gasolina doon sa apoy to make it bigger fire. para mas lalo pa itong lumaki. So, for example, one brother complained about something Halimbawa, may isang kapatid na nagrereklamo sa isang about the other brother. may isang brother na nagrereklamo patungkol sa isang kapatid. Then one brother, the matured brother, when he has a fellowship, I understand, but you have to check the truth and you have to have the counseling with the pastor because everything is not clear. Tapos yung isang matured brother sinabi sa kanya na kailangan mo muna suriin yung katotohanan at kailangan mo magpa-counseling kay pastor kasi hindi pa malinaw ang lahat. But unmatured brother put the gasoline. Pero yung isa pang kapatid na hindi pa matured, naglagay ng gasolina. Yeah, I think so. Oo nga, sa tingin ko nga. It's not first time he did. Hindi yan unang beses na ginawa niya. I know he's for this one, that one. He repeat. Alam ko, lagi niya pinaulit-ulit yung gawain na yan. Then this brother think, right, my thinking is right. He is really evil. Kaya nga yung brother na ito, napaisip niya, oo nga talaga, tama yung iniisip ko. So please, don't put the gasoline in the fire. Kaya pakiusap, huwag mo nang lagyan ng gasolina yung apoy. Naintindihan po? Oh. So we should be careful to talk about others. Kailangan natin mag-ingat na pag-usapan na yung ibang mga The verse kapatid. 22, Sa versikulo 22, the word of the talebearers are like tasty trifles. Trippers. ang mga salita ng sitsit ay parang mga subong malinamnam. So after breakfast or lunch, we like to have the merienda. Right? Pagkatapos ng almusal, tsaka tanghalian, nais natin ng merienda. The Bible says, talking about others is like a merienda. Sinasabi rito na yung pag-usap-usap patungkol sa ibang tao ay para bang merienda. Very tasty. Napakasarap. Do you know that? Alam niyo ba yun? Did you hear that? Narinig mo ba yun? Then all the people gathered. Yeah, I know about him. Yung mga tao nagkakatipon-tipon, oo, alam ko yun. 5 years ago, he did it. 5 taong na nakakaraan, ginawa niya yun. 2 years ago, he did it. 2 taon na nakaraan, ginawa niya yun. If they already repent, who can blame them? Kung sila'y talagang nagsisi na, sino pang magsisisi sa kanila? If they try to live according to the will of God now, who can blame them? Kung sila ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, sino yung susumbat pa sa And kanila? even though they are not perfect and make a mistake now, if what we have to do is, we have to pray for them. Kahit na hindi sila perpekto at nakagawa pa rin ng kamalian, kailangan natin ipanalangin sila. Because as I'm growing up in the faith, so they are growing up. Gaya ko na lumalago sa pananampalataya, sila rin ay lumalago. Tama po ba? So, don't be addicted to the merienda. Huwag kayong ma-addict This sa kind of merienda. merienda. Yung ganitong klaseng merienda. Let's look at Matthew chapter 16. Sa Mateo Kapitulo 16, Matthew chapter 16, Mateo Kapitulo 16, Jesus said he will die on the cross. sinabi ni Jesus siya'y mamamatay doon sa krus. Then Peter said, the verse 22, Matthew chapter 16, verse 22, would you read? At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. This shall not happen to you. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. It sounds like I'm worrying about you and I'll protect you. Para bang ako'y nag-aalala at nais kitang protektahan. So it means in the man's way, this word is very right and sweet. Sa paningin ng mga tao, sa pandinig ng tao, yung salitang ito ay napakatamis. The verse 23, let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas, ikaw ay aking katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Even though the word of the Peter was so sweet and so kind, the Jesus said,
Get behind me, Satan. Kahit na mukhang mabuti yung sinabi ni Pedro sa kanya, sinabi ni Jesus, layuan mo ako, Satanas. If Jesus doesn't die on the cross, nobody can go to heaven. Kung si Jesus ay hindi mamamatay doon sa krus, walang sino man ang makakapunta sa langit. So for Jesus to die on the cross is the will of God. Para mamatay si Jesus doon sa krus, ito ay kalooban ng Diyos. But the Peter tried to stop it. Subalit si Pedro, nais niyang pigilan ito. Behind the Peter at that time, there was a Satan. Pero sa likuran ni Pedro nung oras na iyon, naroon si Satanas. That's why Jesus really said, get behind me, Satan. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanya, layuan mo ako, Satanas. You think about the things of man, but the things of God. Hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. So, even though it's very tasty to talk about the other people, if that is not the will of God, that is not right before God, we have to stop it. Kahit na mukhang napakasarap o napakagandang pag-usapan yung ibang tao, kung hindi ito kalooban ng Diyos, kailangan nating pigilan ito. So telling a lie, spreading the lie, that's the work of Satan. Yung pagsisinungaling, yung pagpapakalat ng kasinungalingan, ito ay gawain ni Satanas. And Satan's strategy is the devil try to make us to fear the hardship. Isa pang estratehiya ni Satanas ay yung pagkatakot dun sa mga kahirapan. The Satan try to make us to worry many things. Nais ni Satanas na tayo mag-alala sa maraming bagay. Let's look at the 1 Peter. Tingnan po natin sa unang Pedro. 1 Peter chapter 5. Unang Pedro, Kapitulo 5. The verse 7. Versikulo Verse 8 first. Verse 8. Verse 8. Let's read it together. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Like a roaring lion. Gaya ng leyong gumagala. Roaring. Like this. It means he get angry. Leyong umuungal, ibig sabihin siya ay galit. And he's hungry. At siya ay gutom. So he is looking for the target. Kaya nga humahanap siya ng kanyang malalapa. Then how can we ruin our Christian life? Paano ito masisira yung ating buhay Kristiyano? Through concern. Sa pamamagitan ng mga alalahanin. If we worry too much, we cannot focus on our Christian life. Kung tayo talagang labis na mag-aalala, hindi tayo makakapagtuon sa ating buhay Kristiyano. If the big concern hits us, we cannot focus on the God's word. Kung may napakalaking alalahanin yung meron tayo, kinaharap tayo, hindi tayo makakatuon sa Ebanghelyo. That's why the verse 7, Kaya basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Yes. Don't worry about your life. Huwag kayong mag-alala sa inyong buhay. God will care you. Iingatan kayo ng Diyos. God will protect you. Protektahan kayo ng But Diyos. why do you worry too much and why you cannot live for God? Kaya nga, bakit kayo labis na mag-aalala at mag-aalala para mamuhay para sa Diyos? That's the work of Satan. Kaya yun yung gawain ni Satanas. The work of Satan try to make us too much worried. Gawain ni Satanas ay yung labis tayong pag-alalahanin. How can I pay the rental fee, electric bill, water bill? Paano ko babayaran yung renta ko sa bahay, yung sa kuryente, sa tubig? How can I overcome all the trials? Paano ko malalampasan lahat ng mga kahirapan na ito? Somebody says, this word is really touched my heart. If my worry can be gone when I worried, I have no worry. Kung ako'y mag-aalala at mawawala yung pag-aalala ko, wala na akong alalahanin pa. Naintindihan pa? The research, people, among the people's worried, 40% is what will not happen. Base sa
pag sa saliksik, 40% ng mga alalahanin natin ay hindi yun mangyayari. So people worried what will never happen. Yung mga tao nag-aalala sa mga bagay na hindi naman mangyayari. And another 30% is what already happened. Tapos yung 30% naman, yung mga nangyari na sa So nakaraan. even though they worried, it's already happened. Nothing can be changed. Kahit na sila pa yung mag-alala, nangyari na, wala na mababago. And the 22% is the very tiny things. Tapos yung 22%, yun yung napakaliit na mga bagay. And only 4% is the other 4% is the what we cannot handle. Tapos yung 4% na natitira, yun na may mga bagay na hindi natin magagawa. Then the last 4% is the what we can change. At yung huling 4% naman, yun naman yung bagay na pwede nating baguhin. Naintindihan po? So, most of our concern is what we cannot change and what will not happen, what already happened. Halos lahat ng pinag-aalala natin ay yung mga bagay na hindi natin magagawa, mga bagay na nangyari na, yung mga bagay na hindi natin makakayanan pa. During the Second World War, the German rocket, the heat was hitting the England. Sa ikalawang digmaang pandigdig, yung may isa na atakihin o titirahin yung England. The German rocket, attacked the London in England. Yung German rocket ay bobombahin yung England. Then at the time, the Prime Minister, the Winston Churchill, entered the bunker. Tapos yung Prime Minister na si Winston Churchill, pumasok doon sa bunker. At the time, he looked so relaxed. Nung oras na yon, mukha siyang relax na relax. And he even smiled. At nakangiti pa nga siya. So one journalist talked to him, the rocket is coming. May isang journalist lumapit sa kanya, yung rocket papunta na sa atin. How can you smile and how can you relax and smile? Paano mo pa nagagawang mag-relax at tumawa? Then he said, if I worry, rocket does not come. The Pharaoh said, go sacrifice to your God in the land. So if you want to serve the Lord, don't go far place. You can serve the Lord here. Sinabi ng Faraon na kung nais ninyong maghandog sa Diyos, huwag kayong lumayo sa dito, pwede kayong gumawa rito sa loob mismo ng lupain. And when the Moses suggests to bring all the Israel people, the Pharaoh said in chapter 10 verse 11, go now, you who are men, and serve the Lord, but not other people. Nung sinabi ni Moises na nais niyang dalhin lahat ng mga tao palabas ng Ehipto, sinabi ng Faraon dito sa verse 11, hindi kailanman maaari kayong umalis ang inyong mga kalalakihan at sumamba sa Panginoon. Then Moses keep insisting he gonna bring the old people. Pero pinagpipilitan ni Moises na nais niyang dalhin lahat ng mga tao. Then chapter 10 verse 24, go serve the Lord, only let your flocks and your herds be kept back. So don't bring your animals. Kaya sinabi ni Faraon sa kay Moises, humayo kayo, maglingkod kayo sa Panginoon, iwan lamang ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga baka. So Satan always try to compromise our Christian life. Si Satanas nais niyang ikompormiso ang ating buhay Kristiyano. We decide to attend the Wednesday sermon. Nais kong dumalo sa Wednesday sermon. Then the Satan says, Sunday sermon is enough. Tapos sasabihin ni Satanas, Sunday sermon, okay na yun. You are tired. Pagod ka na. Why do you attend even Wednesday sermon? Bakit ka pa dadalo kahit dun sa Wednesday sermon? When we decide to Wednesday sermon and join the Saturday high school fellowship, youth fellowship, Bible academy, Satan always try to make us compromise. Kung nanaisin natin dumalo sa mga Wednesday sermon, sa mga fellowship tuwing Sabado, si Satanas lagi tayo ikukompormiso niya. The Satan doesn't want us to work harder for the Lord. Si Satanas na ayaw niya na gumawa tayo ng higit pa para sa Diyos. So he always say, it's enough, it's enough. Lagi niya sinasabi, okay na yan, sapat na yan.
even though we sacrifice everything we have for the Lord, it's not enough. Kahit na isakripisyo natin lahat ng bagay meron tayo, hindi yun magiging sapat. You already offered the Sunday offering. Why do you decide to offer the tithe? Naghandog ka na ng Sunday offering, bakit mo ka pa magnanais na magbigay ng tithes? It's already enough. Sapat na yan. That's the word of Satan. Yan ay salita ni Even Satanas. though we offer all our money to the Lord, it's not enough. Kahit ibigay natin lahat ng pera na meron tayo, hindi yun magiging sapat. Even though we spend all our time for the Lord, it's not enough. Kahit na ibigay natin lahat ng ating oras sa Panginoon, hindi yun magiging sapat. Because our Lord deserves to receive all our things. Sapagkat yung Diyos ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat na meron tayo. That's why even though we offer this much time and money and our life, our goal is we offer all our things to the Lord. That is our goal. Kaya nga kahit na ibigay natin yung lahat ng ating oras, pera, yung ating layunin talaga ay ibigay lahat ng meron tayo sa Panginoon. But sometimes we make an excuse and even we blame the other people who try to offer more things for the Lord. Subalit minsan tayo nagdadahilan at minsan nagrereklamo pa tayo doon sa ibang mga tao na nagnanais talaga ng higit na magbigay para sa Diyos. That brother worked too hard for the Lord. Yung kapatid na yun talaga labis na gumagawa para sa Diyos. There is no reason to blame this brother, right? Walang rason para magreklamo para dito sa taong ito. Do you know the story of the grave of fox? Great. There is one fox. Fox. May isang asong lobo. And there is the grave. Tapos merong ubasan. It looks so delicious. Mukha itong napakasarap. So he tried to catch the grape, but it's too high. Nais niya kumuha ng mga ubas pero napakataas nito. So he tried, but he cannot catch the grape. Sinusubukan niya pero hindi niya maabot ito. Then from that moment, he changed the mind. Kaya nung oras sa puntong yon, nagbago na siya ng He isip. started to blame the grape. Nagsimula na siyang magreklamo doon sa ubas. That grape must be sour. Yung ubas na yan siguro mapakla. That grape must be rotten and not tasty. Yung ubas na yan siguro bulok na yan at hindi na yan masarap. So he blamed the grape, the sinless, innocent grape. Kaya nga nagsasabi siya ng mga walang kwentang bagay dito sa inosenteng ubas. What if he honestly say, sayang, I cannot catch it? Ano kaya kung sinabi niya na sayang, di ko ito makuha? But sometimes we become like this fox. Pero minsan tayo ay naging gaya nitong asong gubat. There is an ideal goal as a Christian. Meron isang napakagandang layunin bilang isang Kristiyano. Then some brothers and sisters try to keep trying to catch that goal. At may mga kapatid na talaga sinusubukan nila na kunin o kamtin yung layunin na ito. Then one brother tried to live like this, but he always failed. Tapos may isang brother na namumuhay para dito pero lagi siyang dadapa. Then from that moment, he started to blame other members. Kaya nung puntong yun, nagsimula na rin siyang magreklamo o sumbatan yung ibang mga kapatid. These brothers are too hard working. Itong mga kapatid na ito, labis silang gumagawa. Why they are doing like this? Bakit nila ginagawa yung mga bagay na They yan? don't have any life. Wala na ba silang ibang Why buhay? do they go to always church? Ba't lagi sila pumupunta doon sa church? There is no reason to be blamed. Walang rason para manumbat. He has to admit, now even though he's not reaching the goal, he has to, one day, I want to reach that goal. I want to do my best. He have to admit honestly that situation, right? Kailangan niyang maging tapat na nahirapan siya at kailangan niyang magkaroon talaga ng pagsusumikap na maabot yung layunin na ito. Instead of blaming. Kaysa sa manumbat. Naintindihan po? Oh. And the Satan's another strategy is Satan tried to exchange
our priority. Isa pang pakanan ni Satanas ay si Satanas ay binabago niya yung ating prioridad. There is something important and something more important. Merong bagay na importante at meron pang mas higit na importante. There is something not important. At merong bagay na hindi naman talaga mahalaga. But Satan tried to make us confused. This is more important thing. This is not important now. Subalit ginagawa ni Satanas, tayo nililito niya na itong bagay na ito ay yung mas importante at itong mahalagang ito ay hindi naman importante. What is our goal of what is the purpose of our life? Ano ba yung layunin ng ating buhay? Let's look at Acts chapter 20. Sa Gawa Kapitulo 20. Acts chapter 20 verse 24. Gawa Kapitulo 20 versikulo 24. Acts chapter 20 verse 24. Let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na papatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Since we got salvation, God give us the clear ministry. Mula na tayo maligtas, binigyan tayo ng isang malinaw na ministeryo. It is to save lost souls. Yan ay yung magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Jesus already forgave all people's sin. Pinatawad na ni Jesus lahat ng mga kasalanan ng mga tao. But still so many people don't know that. That's why they are going to hell. Subalit napakaraming tao ang hindi alam yun, kaya nga sila ay mapupunta sa impyerno. If we deliver the true salvation to them, they also can get salvation. Kung ibabahagi natin yung tunay na ebanghelyo sa kanila, sila rin mismo ay maliligtas. We are like a safeguard. Tayo ay parang mga safeguard. The one ship is sinking. May isang barko na lumulubog. And all people are supposed to die. At yung, lahat ng mga tao na naroroon ay talagang ay mamamatay. And if we don't save these people, they all die. Kung hindi natin ililigtas yung mga taong ito, silang lahat ay mamamatay. We don't have enough time. Wala na tayong oras. One by one, we have to save these people. Isa-isa, kailangan nating iligtas itong mga taong ito. That is our mission. Yun ang ating misyon. That's why Apostle Paul says, even though I spend my life, it's worthy to save lost souls. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na kahit na gamitin niya yung kanyang buhay, kailangan mas importante yung magligtas ng ligaw na kaluluwa. As long as I can save the more lost souls, I don't care about my life. Hanggang nakakapagligtas ako ng mga ligaw na kaluluwa, wala na akong pakialam sa aking buhay. Because that is our mission. Sapagkat yun yung ating misyon. But Satan always tries to make us confused. Subalit si Satanas, lagi niya tayong nililito. That was I saw the very interesting video. Meron ako nakita napaka-interesadong video. In NBA in America, when the basketball player shoot the free ball? Free throw. Oh, when he shoot the free throw, the supporter of the enemy they try to disturb this player. Kapag may nagfi-free throw do sa NBA, yung mga supporter ng lugar nila ay ginugulo yung nagfi-free throw. So they lift up so many things. Look at me. Don't look at the goal. May pinapakita sila ng mga anumang bagay na ayaw nilang pakita doon sa nagsushoot. And some people dancing. At may mga sumasayaw pa. To make the player be confused. Para lamang magulo yung nagfi-free throw. That's in our Christian life, the Satan always try to make us confused about our priority. Gaya ni Satanas dito sa ating buhay Kristiyano, nais niyang guluhin tayo dun sa ating mga prioridad. There is nothing more important than saving lost souls. Wala nang masihigit pa kaysa sa pagliligtas ng ligaw na kaluluwa. Let's look at Matthew chapter 3. That's why John the Baptist made his life simple. Kaya nga si Juan Tagapagbautismo, ginawa niya yung kanyang buhay na simple. Matthew chapter 3 verse 4. Sa Mateo chapter 3 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga walang pulot-pukyutan. The John the Baptist wear the only one clothes. Si Juan na tagapagbautismo ay nagsusuot lang isang lamang damit. He ate the only one food. Kumakain lamang siya ng isang pagkain. So his life was very simple Kaya ngayon kanyang buhay, napakasimple lang. because he wants to spend all his life for preaching the gospel. Sapagkat nais niyang gamitin ang kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo. Some Christian, they are so busy in the school. May mga Kristiyano na napaka-busy sa kanilang eskwelahan. They belong to the so many clubs and the so many activities. Kasama sila sa mga napakaraming club at mga aktibidad. And some Christian have the so many friends. At yung ibang mga Kristiyano na ito ay napakaraming kaibigan. There are so many meetings. Napakaraming meetings. So, in order to follow these, or in order to join these all the activity, they don't have time to live for God. Para masalihan lahat ng mga activity na ito, wala na silang oras para sa Diyos. What's this? Ano yun? Satan already make you confuse the priority. Si Satanas na nagawa niyang malito na kayo sa That inyong club, prioridad. that meeting, is that really important? Yung club na yun, yung meeting na yun, talaga bang importante yun? What's the purpose of that club? Ano yung layunin ng club na yun? What's the purpose of that activity? Ano yung layunin ng activity na yun? Why do you spend your all time and money for unnecessary things? Bakit mo sinasayang yung mga pera mo, yung oras mo sa mga walang kabuluhang bagay? These days, I feel like the time is so fast. Sa mga panahon natin na ngayon, pakiramdam ko yung oras natin napakabilis. When I wake up and try to study and read the Bible and prepare the sermon, but already night. Kapag gigising ako, mag-aaral lang ang Biblia, magpe-prepare ng sermon, tapos biglang gabi na. We already start 2023, January 1st. Dahil nagsimula noong January 1, 2023. But now, already September. Pero tignan ninyo, ngayon, September na. We only have the 3 months in this year. 3 buwan na lang natitira sa taon na ito. Already 2023. Mag-2024 na. If we don't save the time, we will waste so much time in our life, and then we will stand before God. Kung di natin gagamitin ng maayos yung oras natin, tapos masasayang lamang ito, tayo haharap sa Diyos. When we earn the money, what is our priority? Kapag tayo kumita ng pera, ano yung prioridad natin? Offering first. Pagbibigay alay But muna. Satan always try to tempt us. You spend all your money, and if there is a remaining, offer it. Pero si Satanas tinutukso tayo na gamitin muna natin lahat ng ating pera at yung matitira, yun na yung ibibigay natin. Our God cannot be our last. Yung ating Diyos, kaya hindi dapat siya yung maging huli. Our God, our Lord, must be our first. Yung ating Diyos, yung ating Panginoon, siya mismo dapat yung una. So when we earn the money, we have to prepare the tithe and offering first. And then with the rest of the money, we leave. Kaya kapag tayo kumita ng pera, kailangan natin itabi na agad yung pang tithes, tapos yung natitira, yun na yung gagamitin natin sa ating buhay. When we start the 1 week or 1 day or 1 month, we have to we have to keep the time of the fellowship first. Kapag tayo mamumuhay sa isang araw, sa isang linggo, kailangan natin itabi na muna yung oras para sa mga fellowship. But Satan says, after you spend all the time for yourself, if you still have the remaining time, you can read the Bible, you can join the Wednesday sermon, you can join the other fellowship. Pero sinasabi ni Satanas, kapag nagamit mo na lahat ng mga oras at yung natira, doon ka na pwedeng magbasa ng Biblia, makipag-fellowship. No, God is not our last. Mali. Yung Diyos ay hindi dapat siya nahuhuli. God must be our first because to God, we were first. Dapat yung Diyos ay siyang nauuna para sa atin sapagkat sa Diyos tayo yung inuuna niya. So, how can we overcome this strategy of Satan? Kaya nga, paano natin malalampasan itong mga estratehiya ni Satanas? Let's look at Ephesians chapter 6. Sa Efeso Kapitulo 6. Ephesians chapter 6, Efeso Kapitulo 6, verse 11. versikulo 11.
Would you read? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. So in order to overcome, in order to stand against the devil, we have to put the whole armor of God. Para makatagal tayo sa laban sa mga pakana ng dyablo, kailangan natin isuot yung buong kasuotang pandigma ng Diyos. We don't have enough time to study all the details, Wala na tayong sapat na oras para pag-aralan lahat ng mga detalye. but one of them is the verse 17. Pero isa rito ay sa verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Among the whole armor of God, the weapon is the only one, the sword. Sa buong baluti ng kasuotang pandigma ng Diyos, yung tanging weapon lamang niya ay yung tabak. That sword is the word of God. Yung tabak na yun ay yung tabak, yung salita ng Diyos. So in order to be against the Satan, we should study the word of God. We should keep the word of God in our heart. Para malabanan natin si Satanas, kailangan natin pag-aralan yung salita ng Diyos, kailangan natin ilagay ito sa ating puso. But the problem is, we have the knife, but it's very, how can I say, not sharp. Pero meron nga tayong tabak, pero mapurol naman ito. So even though we use the knife, it cannot cut. Kahit na gamitin natin itong tabak na ito, hindi ito makakaputol. Not cutting, hitting. Hindi nakakaputol, nakakatama. So maybe mothers will experience that if the knife is not sharp, even though you cut the vegetable, you are just hitting. Marahil yung mga mothers group ay nakaranas na nito, pag mapurol yung kutsilyo, hindi ito nakakaputol. Tumatama nga lang. We should make our word sharpen. Kailangan natin gawin yung salita ay mas higit na matalas. It means we have to exactly understand each verses, and we should meditate again and again. Ibig sabihin, kailangan natin maunawaan ng eksakto yung mga verses at kailangan natin pagbulay-bulayan yung mga salitang ito. These days, I'm so thankful to God. Sa mga araw na ito, ay nagpapasalamat sa Diyos. Because the number of the participants for Wednesday sermon is getting increased. Sapagkat yung bilang ng mga Wednesday sermon attendees ay tumataas. My prayer is the number of Wednesday sermon is equal with the number of participants on Sunday. Yung panalangin ko, yung bilang sa Wednesday sermon na dumadalo ay maging kagaya sa dumadalo sa tuwing Sunday sermon. Wednesday sermon is very important in our Christian life. Yung Wednesday sermon ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Without Wednesday sermon, I really believe we cannot understand the Bible deeply. Kung wala yung Wednesday sermon, talaga ako'y naniniwala na hindi natin mauunawaan ng malalim yung Biblia. So if you want to grow up more and understand the Bible deeply, join the Wednesday sermon. Kaya kung gusto nyo talagang lumago at maunawaan yung Biblia, sumama kayo dito sa Wednesday sermon. Pastor, I can listen online. Pastor, nakakapakinig naman ako online. Can you really focus on the sermon when you listen alone or online? Talaga ba nakakapagtuon kayo kapag nakikinig lamang kayo ng Wednesday sermon sa online? It can be the last option. Siguro ito na yung pinakahuling option. But if it's possible, come to the church and listen together. Pero hanggat sa maaari, pumunta kayo sa church at sama-sama tayo makinig. And these days, I'm so thankful the high school group and the mother and father's group, every morning, in the morning every Sunday, they have a meditation time. Gayon din, ako nagpapasalamat na sa tuwing umaga ng linggo, yung mga fathers group, mothers group, high school group ay nagkakaroon ng meditation sa tuwing umaga. Even today, I saw the father and mother's group having the meditation Kahit time. ngayong kanina, nakita ko yung fathers at mothers group nagkakaroon ng quiet time. Please join it. Pakiusap, sumama kayo. Then your Christian life will grow up. Nang sa gayon, yung inyong buhay Kristiyano ay lalago. So without the sword, how can you fight against Satan? Kung wala yung tabak, paano natin malalabanan si Satanas? Without the word of God, we cannot win this spiritual battle. Kung wala yung salita ng Diyos, hindi tayo mananalo dito sa spiritual na pakikipaglaban. And another thing is, we have to love each other. Yung isa pang bagay, kailangan nating ibigin yung bawat isa. The snake doesn't like the
hot place. Yung ahas, ayaw niya doon sa maiinit na lugar. It's cold. Nais niya doon sa malalamig. It like a humid and dark and cold place. Nais niya doon sa mahalumig at malalamig na lugar. So if we love each other with the great the love of God, there is no place for Satan to stay in the church. Kaya nga kung minamahal natin yung bawat isa, yung pag-ibig, saka yung pag-ibig rin ng Diyos, si Satanas ay wala ng lugar para dito sa church na ito. So if someone make a mistake, love them. Kung may magkamali, ibigin sila. And pray for them with the love. At ipanalangin sila na may pag-ibig. So I really hope we join the more fellowship and study the more Word of God and love each other with the love of God. Ako'y talaga'y umaasa na tayo makisama sa mga fellowship at ibigin natin yung Diyos at yung mga kapatid. Then Higit we pa. can overcome all the strategy of Satan. Nang sa gayon ay malalampasan natin lahat ng mga estratehiya ni Satanas. From tomorrow, we're gonna start a cell group Bible seminar. Mula bukas, magsisimula tayo ng cell group Bible seminar. And after the 2 weeks, we have a grand Bible seminar with the Korean mission team. Tapos pagkatapos ng 2 linggo, magkakaroon tayo ng Grand Bible Seminar kasama yung Korean Mission Team. And after 2 weeks again, we have a Santa Maria Bible seminar with another Korean mission team. Pagkatapos ng 2 weeks ulit nito ay magkakaroon naman tayo ng mission trip doon sa Santa Maria kasama rin yung Korean Mission So Team. these days, God is so busy to save the many losers here and there. Yung panahon natin ngayon, yung Diyos ay napaka-busy na para magligtas ng mga tao sa iba't ibang lugar. If we don't wake up and if we are deceived by Satan, we will waste all our life. Kung hindi Then we will lose this spiritual battle. kung hindi tayo gigising, kung tayo'y madadaya ni Satanas, tayo'y masasayang lamang natin yung mga oras natin at tayo madadaig sa spiritual na pakikipaglaban. So let's love each other more and let's pray more. Kaya mahalin natin yung bawat isa at panalangin pa ng higit yung bawat isa. Tama po ba? Tama po ba? Let's pray together. Tayo manalangin.